Meron tayong na-receive na question na related sa check engine at pag magi-start daw ba ng kotse, normal na umiilaw yung check engine. So sige, pakita natin sa inyo no, para at least may idea kayo. Okay, ito yung sasakyan natin. Try natin i-start. And yun, normal na nakailaw yung check engine na yan. And once we start the car, dapat mawala yan. Okay? So start natin. Yun, nawala 'di ba mga paps? So ibig sabihin, okay 'yan. So sa mga nagkokotse diyan, huwag kayong mag-aalala, okay? Kumbaga, kung magi-start kayo ng kotse, pag-click ninyo, nakailaw yung check engine, nakailaw yung mga component o yung mga ilaw diyan, yung mga warning sign, okay lang 'yun. Ang mahalaga diyan, pag yan ay naka-start na, dapat mawawala na yung ilaw. Ang almost na matitira lang dapat dyan is yung ilaw ng handbrake. And once na nirelease mo na yung handbrake, dapat mawala na rin yung ilaw nyan. Parang ilaw yung handbrake, pero hindi kasi ako naka-seatbelt So try ko mag-seatbelt para at least mawala din naman. Ayan. So, para mawala. Okay? Oh, bitawan ko yung handbrake. Oh, nawala na, 'di ba? Pero lagyan natin ulit. Yan. Oh, pero ito yung normal At normally ang umiilaw lang diyan is yung green na eco. The rest of it dapat walang ilaw 'yan. So pagdating sa check engine mga paps no, maging conscious tayo. Ito pag bumili kayo ng kotse, lalo na kung second hand, i-check ninyo 'yan. Kasi yung iba, inaano nila yan dini-disable. So halimbawa pag click ninyo at wala yung ilaw ng check engine, huwag nyo nang bilhin yan. Ano na yan, red flag na kagad yan. Or halimbawa pag click ninyo, may mga sinasabayan siyang ilaw. Nako, red flag na yan. Kasi usually may split seconds ng delay yan Hindi yan nagsasabay-sabay. Lalo na halimbawa yun, ba nakita nyo kanina doon sa video, yung ilaw ng red oil sign tsaka ng check engine, hindi siya parehong pareho. So kaya mga paps no, pag kayo ay ng sasakyan, dapat chine-check nyo mabuti yan. Kasi nga mahirap bumili ng sasakyan na may check engine. Pwedeng dinisable nila yon kasi masakit na yung ulo nila. So pag ganun ang senaryo, red flag yon, out na kagad kayo doon. Huwag yung bibilhin yung ganung klase ng kotse, yung dinisable yung check engine. Kasi may mga pagkakataon din na desperado na yung gustong magbenta nung sasakyan. Ang problema, hindi nila masolve yung check engine. So red flag yun, huwag yung bibili nyo. Kasi kayo yung magbe-bear ng consequences nun. At kung sakaling sasabihin naman na, madali lang ayusin yan. Ito nga yung sabi nung isa kong kaibigan, marami namang okay na kotse, bakit hindi yun ang bilhin mo? Bakit ka magtitiis dun sa sira? 'Di ba? So, magandang idea, no? Kumbaga, ba't ka bibili nga naman ng sira o may problema? Except ito ikaw yung mismo yung gumagawa. Marunong ka sa kotse, pwede 'yon. Pero kung ang idea is wala ka namang alam sa kotse, wala ka namang gamit, di ka marunong gumawa, huwag kayong bibili ng may problema. Okay? Pero dun nga, sa mga nagkokotse dyan, kasi siguro syempre hindi sila masyadong, kung hindi kayo familiar doon sa kotse ninyo, bago pa, pag start ng kotse okay lang, mas okay nga na nakailaw yung lahat ng warning sign pero pagka start ng kotse, after a few seconds, dapat mawala yun. Okay, so siguro may lang dyan, baka may mga magsasabi dyan, Kuya Shane, nakailaw pa kasi yung blue or green na temperature sign upon start. Okay yun, kasi malamig pa naman yung makina. Normally nawawala yon after mga 1 to 2 minutes. Depende sa kotse, no? Pero usually nawawala naman yun 1 to 2 minutes. Isang idea doon, pag nakailaw pa yon, wala mo ng hard acceleration. Pero yung doon nga sa check engine, pag nakailaw yan, maging na kayo, red flag yun, wag yung bibilhin. Now, kung sakali naman na pag start nandun, umilaw siya, dapat ipa-scan nyo muna. Okay, kasi doon yung malalaman talaga kung ano yung problema niyan o ano yung posibleng problema. Pero yun, kung sakali dyan sa check engine na yan, may dalawang klase kasi yan. Meron yung tinatawag na blinking, meron din yung naka-steady.
Pag blinking, ano yun, normally medyo ano talaga yun, kumbaga sabihin na nating may problema na talaga yon. So sa blinking kasi, ang nangyayari dyan, yung pag hina-hard acceleration mo, nagbi-blink siya. Pag hindi mo siya hina-hard acceleration, hindi siya nagbi-blink. Pag ganon, ang minsan ang problema doon is yung spark plug, ignition coil, or injector. Okay, pag steady naman, yung iba ang problema talaga, commonly nagiging problema ngayon ng mga check engine, oxygen sensor. So yan, napupundi yung oxygen sensor. Then pag pinapalitan naman, nag-o-okay na. Pero ang advice ko sa inyo, no, pag may check engine, pa-scan ninyo para at least makita talaga kung ano yung problema. Now, kung medyo alanganin kayo, tipid mode, pwede nyo namang i-reset muna. Tanggalin nyo lang yung battery, yung negative terminal ng battery, kahit mga 5 minutes, 10 minutes. Then hayaan nyo lang yung sasakyan ng mga 10 minutes na wala yung battery, patay yung makina. Then after that, ikabit ninyo, then i-observe ninyo. Now, kung hindi bumalik yung check engine, pag tinakbo ninyo, okay lang. Pero pag bumalik, wala kayong choice, pa-scan ninyo. Kasi may talagang issue yan, may issue talaga yan. At syempre, expect na natin na gastos yan. Well, yung iba naman, pwedeng maduming sensor. Yung iba naman, mga wire lang naman na disconnect. Pwede naman yung wire naputol, 'di ba? Like sumabit, nangatkat ng daga. Pwede rin naman yun. Or yun, may faulty sensor kayo. Pero syempre, pwedeng meron din talagang problema yung makina. At ako advice sa inyo, mas okay na solusyonan nyo na kagad. Huwag nyo nang palalain o patagalin pa yung problema. Kasi pag pinatagal nyo pa yan, baka mag-accumulate pa yan ng mas malaking problema. So, sayang, di ba? So, kung sakali man na may check engine, yung sasakyan ninyo, ipa-scan ninyo. Again, pag mag-i-start tayo, okay lang na nakailaw yan. Okay? Pero, pagka-start natin, after few seconds, dapat mawawala yan. And dapat ang matitira na lang sa ating dashboard is yung handbrake. And kung sakaling malamig yung makina, yung blue or green temperature sign, yun lang ang dapat nakailaw dyan. The rest of it, dapat wala na. So kung once na nakastart na yung sasakyan natin ng mga 5 minutes, more than 5 minutes, dapat ang nakikita nyo na lang dyan habang umaandar tayo is yung echo. O yung iba parang dahon, yung iba naman depende sa kotse. Pero halos yun lang yung umiilaw na lang dyan. The rest of it, dapat walang ilaw yan. Okay? Para at least wala kayong problema. Yan, yung mga ABS, baka umiilaw yan. Pinakamatindi dyan, yung red oil sign. Ako, pag umilaw yan, na talaga, maging patayin nyo na kagad yung makina nyon. Pag nag-red temperature sign yan, patayin nyo na kagad yung makina nyan. Pag nag-check engine, depende sa sitwasyon. Di naman kailangan patayin agad kasi pag naman yan, kulay orange or yellow, hindi naman siya masyadong serious. Okay, ang mga serious talaga is yung mga red. Pero dapat nyo nang ipacheck. Okay? So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards to check engine. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.